Ang Semana Santa ay panahon ng pagninilay, pagdarasal, at pag-alala sa paghihirap at kamatayan ni Hesukristo. Sa tradisyon ng maraming Pilipino, may ilang bagay na pinapayuhang iwasan o hindi gawin bilang paggalang sa banal na linggo. Narito ang mga ilang hindi dapat gawin sa Semana Santa upang maging makabuluhan ang paggunita. Mag-ingay o magpakasaya ng labis. Iwasan ng malalakas na party, videoke o masyadong maingay na kasiyahan dahil ito ay panahon ng katahimikan at pagninilay. Ang mahal na araw ay isang sagradong panahon sa pananampalatayang Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko. Kaya sinasabi na bawal ang magpakasaya o mag-ingay dahil ito ay panahon ng pagluluksa, pagninilay at pag-alala sa paghihirap at kamatayan ni Hesukristo. Pero tandaan, hindi naman ibig sabihin na bawal maging masaya sa loob ng bahay. Ang mahalaga ay iwasan ang magarbong kasiyahan at igalang ang diwa ng mahal na araw. Maglasing o labis na pag-inom ng alak. Hindi ito angkop sa diwa ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Ang Semana Santa ay panahon ng pagdarasal, pagninilay at paggalang sa sakripisyo ni Jesus. Kaya hindi angkop ang labis na pag-inom at paglalasing. Sa turo ng simbahang Katolika, hindi naman ipinagbabawal ang pag-inom ng alak, ngunit kasalanan ang paglalasing dahil nawawala ang kontrol sa sarili at maaaring humantong sa maling gawain. Kumain ng karne sa Biyernes Santo. Maraming Katoliko ang nag-aayuno at umiiwas sa karne bilang sakripisyo. Ang hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo ay isang tradisyon ng utos ng Catholic Church bilang bahagi ng pag-aayuno at pag-aalay ng sakripisyo bilang pag-alala sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa krus. Maaaring kainin ang isda, gulay, prutas, itlog, at tinapay. Hindi ito simpleng pagbabawal lamang, kundi paalala ng pananampalataya, pagninilay, at pakikiisa sa sakripisyo ni Jesus. Magtrabaho ng hindi kinakailangan, lalo na sa Biyernes Santo. Hanggat maaari ay maglaan ng oras sa panalangin at pagninilay. Ang hindi pagtatrabaho sa Biyernes Santo ay isang tradisyon at paniniwala ng maraming Kristiyano, lalo na ng mga Katoliko, bilang paggalang sa paghihirap at pagkamatay ni Hesukristo sa Biyernes Santo. Sa turo ng simbahan, hindi lahat ay bawal magtrabaho, lalo na kung kinakailangan. Halimbawa, doktor, pulis, at emergency workers. Ngunit hinihikayat ang mga tao na maglaan ng oras sa panalangin at pagninilay. Sa madaling salita, hindi ipinagbabawal sa lahat ang trabaho, pero inirerekomenda na gawing araw ng katahimikan, sakripisyo at paggunita sa paghihirap ni Jesus ang Biyernes Santo. Magsagawa ng masamang gawain o away. Panahon ito ng pagpapatawad at kapayapaan. Ipinagbabawal o mahigpit na pinapaalalahanan ang mga tao na iwasan ang masasamang gawain o pag-aaway kapag mahal na araw dahil ito ay panahon ng paggunita sa paghihirap, kamatayan at pag-ibig ni Hesukristo para sa sangkatauhan. Sa maraming lugar tulad ng Pilipinas, naging tradisyon na ang pag-iwas sa masasamang gawain bilang pagpapakita ng respeto sa banal na linggo. Sa halip, hinihikayat ang mga tao na magdasal, magpatawad, tumulong sa kapwa, at mapagkumbaba. Maglaro ng sugal o mga bisyo. Iniiwasan ito dahil taliwas sa espiritu ng kabanalan ng linggong ito. Ang pag-iwas sa sugal, paglalasing at iba pang bisyo ay paraan ng pagsasakripisyo at pagdidisiplina sa sarili
dahil ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi at paglapit sa Diyos. Maligo o pumunta sa dagat sa Biyernes Santo. Ito ay paniniwala ng matatanda. Sinasabi ng matatanda na huwag maligo upang maiwasan ng aksidente, lalo na sa panahon ng mahal na araw na pinaniniwalaan na mas malakas daw ang mga espiritu o kakaibang nilalang sa araw na ito. Sa katotohanan, walang opisyal na utos ang simbahang Katoliko na bawal maligo sa dagat sa Biyernes Santo. Ito ay tradisyon at paggalang lamang sa banal na araw. Mas pinipiling ng marami na gugulin ang araw sa panalangin, pagninilay at paggunita sa sakripisyo ni Jesus.